Hello, magandang umaga. May ipapakita ko sa inyo. Isa naman na napansin ko, siguro ako lang isa nakapansin nito. Na gumawa na naman po si Senator Lacson ng diskarte at sinave niya naman si BBM pangalawang beses. Yung una bes na kanyang sinave si BBM ay yung sa 100 billion na binabanggit ni Saldico na insertion ni BBM para sa tinatawag sa bicameral conference committee. At sinabi doon ni Saldico na talagang pinapasok niya ni BBM. Ngayon ito umistyle si Lacson. Ang style niya ngayon noon ay pinalabas niya na totoo at inamin at totoo naman talaga. Yung 100 billion na singit ni BBM sa bicameral conference committee na inutos kay Saldico. Pero sabi ni Lacson, hindi daw yun si BBM ang nagutos. Ginamit lang pangalan ni BBM at ang gumawa na daw na diskarte na yun si Amina Pangandaman, si Executive Secretary Lucas Bersamin, ang apo ni Lucas Bersamin na si Adrian Bersamin at si Trajib Ulaybar. Ang kanya ginamit, kunwari testigo, si paborito niya si Roberto Bernardo. Okay? So, ngayon, sinabi niya ganun, natanggal tuloy sa trabaho si Executive Secretary Lucas Bersamin at saka si Amina Pangandaman kasama si Trajib Ulaybar at Yusik Adrian Bersamin. Anong kasunod nangyari? Pinalitan ng AS na si Ralph Ricto pumasok. Tapos, sabi ni Bersamin, hindi daw siya nag-resign, pero pinalabas nila na nag-resign. Pero sabi ni Bersamin, may tumawag sa kanya na isang pribadong tao na contract influensyang kwenta tao, si RE. Yan pala, si ER, si Enrique Rason. Yon pala ang tumawag doon. Kaya hindi siya nakapalag. Kasi hindi ka rason yung pumasok kay Kiko Barsaga ng 100 million. Grabe Labanan mo yan. Kung ako, abogado mo dyan, di mananalo yan. So anyway, may pangalawang diskarte na naman si Lacson para i-save na naman si BBM mula kay Saldico. Ito naman po, yung sinabi ni Saldico sa kanyang mga palabas na video, ay inutusan daw sila ni BBM na bilhin ang number 30 Tamarind Street na bahay na mansion doon sa loob ng Forbes Park. Magandang umaga. Andrea Guico, mayap mayap abak. Okay, so ngayon ang nangyari, yung pala talagang inutusan daw talagang bibilhin yung 30 Tamarind Street para dyan ilagay ang lahat ng pera na SOP, Standard Operating Procedure, na kinukuha para kay BBM. So, yan ang katotohanan. So, para mawala yan sa mata ng tao, ginawa ni Lacson, nag-imbento siya ng 2 babaeng testigo at itinuro na si Curly Discaya ay may ugnayan daw kun kay Romualdez. Ang anunsyo niya, ipalabas niya ang 2 testigo na magpapatunay na si Romualdez ang bumili ng 30 Tamarind Street at ginamit si Curly Discaya. Yan ang unang anunsyo niya. Pero nang palapit doon, nung araw na, nung Blue Ribbon hearing na, ay hindi na klaro. Walang klaro kung para kay Romualdez at itinanggi ni Curly Discaya na siyang bumili. At ang testigo na ginamit ni Lacson ay hindi niya pinabuksan ng mukha. Ibig sabihin, katarantaduhan, may gustong gawin. Tingnan natin. Ito, pakita ko muna sa inyo yung sinabi ni Saldico na 30 Tamarind Street na mansion sa Forbes Park na gustong ipabili ni BBM para lagyan ng mga pera na nakoleksyon niya.
Ganito po yan. Ito po. Ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Ibig sabihin, kinikwento niya, yung una, 50 billion ang hiningi ni BBM, tapos humingi siya ng dagdag 50 billion. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Klaro siya na si BBM ang nag-utos ng mga sigit-sigit na pundo. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Doon sila nag-meeting. O ngayon, ano yan? Number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinalik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa tao, kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Okay, ha? Natandaan ninyo yung number 30, Tamarind Street. So, para mailayo ni Lacson, si BBM sa 30, Tamarind Street, ito po yung ginawa ni Lacson. Kunwari, na may tanim witness siya na 2 babae. Pakinggan nyo. Sa Blue Ribbon ito kahapon. Grabe talaga. Tuso talaga ito si Lacson. Nagsisip-sip siya kay BBM. Mr. Rico Ocampo. Kami po, yes po, office staff po ni Sir. Na siya yung tenant doon sa bahay na naibenta noong April 2023. Go ahead. That is Continue. correct, Your Honor. Ulit-ulitin natin. Segue lang tayo ng konti. Anyway, pwede naman balikan tong issue, including the Cabral files later. But para lang ma-dispose na natin yung 2 Cabral files later. But para lang ma-dispose na natin yung 2 bagong witnesses, nakapag-administer na ba ito? Hindi pa. Kindly administer the oath to Maria and Joy. Hindi ito yung mga real names nila, pero kindly administer the oath to the 2 new witnesses. Kindly stand up. Kindly raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. Please sit down. And
Ipaliwanag nyo lang bakit kayo naanditong dalawa. Kayo na yung magkwento. Sige. Good afternoon po. But we have their real names. Nandiyan naman sa invitation. Thank you. Okay, so we are working for our boss, Rico Ocampo, who was the previous tenant of 30 Tamarind at Forbes Park, 30 Tamarind South Forbes. South Forbes, Yeah. sir. Kayo yung mga staff ni Mr. Rico Ocampo. Kami po, yes po, office staff po ni Yeah. Sir. Na siya yung tenant doon sa bahay na naibenta noong April 2023. Go ahead. That is Continue. correct, Your Honor. And then during that time, January 29, we were CC'd sa email sa boss namin Sino that yan? we are being evicted January 31 at 3 p.m. Dapat Tika mo na. Ano gusto palabasin? Na paalisin na kayo sa bahay na yon. Kiniklaim mo nyo na doon kayo sa bahay na yon, nakatira at pinatira kayo ng boss nyo. At kiniklaim nyo yung boss nyo, ibinenta na yung bahay na yon. At gusto na palabasin na si Curly Discaya ang bumili at si Martin Romualdez ang beneficiary. Kumbaga, binili ni Curly Discaya para kay Romualdez. labas na kami ng place. Unfortunately, sa sobrang dami po ng gamit, we weren't able to comply with their deadline. So we have asked TJ Conti, who is the broker from Turnkey Properties. Nakipag-coordinate po kami to have an extension. And we were given until February 3, I think, to that was already 2024 po. And eventually you were evicted. And who informed you that you were being evicted? We were informed by our boss po. It was parang email po ng law firm. And then sinisi po kami ng boss namin for us to be aware that we have to leave the place. Meron bang demand to vacate na email? Itong gusto palabasin ni Lacson. By January 31, 2024 at 3 p.m. Yeah, I was able to talk to your boss, si Ay, sinungaling na rin si Lacson, no? Yung mukha pa lang. Mr. Rico Ocampo. And he made mention Oh. na Si Rico Campo doon nakausap. Tapos yung English mo, bakit mahilig kayo he made mention? Hindi mo sabihin he mentioned. Yung klaseng English yan. meron kayong nakaharap nung you were forcibly being pushed out of the residence. Nabanggit niya si Curly Discaya. Would you confirm that? That was Wala February leading. 1 po. Leading ang mga tanong mo na tinuturo mo para alam na kayo sila kung si Discaya. Dapat tinanong mo sino bang bibili, ganon. TJ Conti, he introduced us to the contractor, but he didn't mention the name. Yeah. But how did you know that that contractor being referred to by TJ Conti is actually Mr. Discaya? Well, actually, sir, Nililit mo sila sa sagot eh. Tinuturuan mo eh. we already mentioned to our boss nung lumabas yung mukha po ni Mr. Discaya. Nasabi ko, kamukha Saan lumabas ang sa mukha? TV po, when the flood control project is being brought up. No? During the hearings. Yes, during the hearings. Okay, so sabi so- ko sa boss ko, sorry about that. Sabi ko po sa boss ko, tsaka sa colleague ko, tingnan nyo nga, ma'am, tingnan mo pong maigi itong mukha na to. Hindi ba ito yung contractor na pinakilala sa atin ni TJ Conti? And then we both agreed na siya nga. And he was physically there. Kayo, He ibig was sabihin di ka physically sigurado. there. How long did you talk to Mr. Discaya? It's less than 5 minutes po, pero kasi natandaan Kasi namin pa- siya because Yung mga sagot he was na the hindi one totoo yun manning the people Hindi ka na straightforward yung sinabihan pa sumagot. na Yan tulungan ang kami problema mo. para mapabilis yung pag-move out namin. Kindly narrate the conversation that took place between you and Mr. Discaya at that point in time.
Okay. During February 1 po, Point in time. it was just a short At that introduction by point, wala na TJ yung time. Conti. He mentioned that he is the contractor. And then February 2, medyo nagtagal po kasi nakiusap na nga kami na we really cannot matanggal lahat ng mga gamit dahil sa sobrang dami. And he also mentioned to us na contractor ako dito eh. Meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. And then after po nun, That's according to Mr. Diskaya. that is according Okay. to the contractors. Now, nandito tayo ngayon sa pagdinig, ano? Kung makikita niyo personal, si Carla Diskaya, makikilala niyo? Yes, Mga Your Honor. tanong Pakituro niyo nga leading. kung nandito siya sa loob ng session hall. Lapitan niyo na lang kung sino dyan sa among the resource persons. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Ito na. Your Honor, Excuse pwede me, po bang... you will be recognized later. Okay. No? Tuloy lang natin itong proceeding muna. Sige, miss. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Parang si Jam Kindly Magno answer, pa use po the siya. microphone. Ay, Jam Magno! Tama po, sir. So maski ngayon, sa susunod na panahon, sa ibang pagkakataon, ganyan pa rin ang inyong magiging... Ay, Lacson, statement. master of deceit ka Correct, talaga. Your Honor. ngayon, Curly, it's your turn. Your Honor, okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi Yan. ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na naginip It's ako not ng for you to bangungot. identify them. Yeah, nagsasabi na totoo sa aking judgment call, si Carly Diskaya. Hinihingi niya na buksan ang kanilang mga face mask. It's for Ano them to sagot? identify you. No? Ay, unfair ka, Lacson. Hindi pwede yan ginagawa mo. Hindi pwede yan. Kakupalan talaga yan. Tapos, kinausap mo si Chief Prosecutor General. Umistyle-style ka na naman para kampihan ka. Your Honor, wala po kasi akong maalalang transaction at saka That's your nakapas. option to deny. What we're establishing... Style mo talaga, it's your option to deny. Nag-drawing ka naman para malayo sa mata ng tao ang 30 Tamarind Street na bahay na binili ni BBM. Ayon kay Saldico, pinabili ni BBM para tambakan ng mga pera na nanggaling sa mga project control. here is the fact that there are two witnesses present here under oath na sinasabing nagpunta ka doon at nine-name drop mo, totoo man o hindi, si Speaker Romualdez Ay, na siya nagmamay-ari, bagong may-ari noong number 30 Tamarind Street sa South Forbes. Yun lang naman eh. Mali Isa- ka talaga, Lacson. Mali ka, mali. Mali yan. Not for you to be able to, hindi naman ikaw ang witness against them eh. Paliwanag, mali yan. Gusto mo lang isalba si BBM. I don't know if I'm correct. Secretary Bida, kindly help me. Drama kayo ni Prosecutor, General Prosecutor General na si Kwan. Si Padulyon. Nagdrama pa kayong dalawa. Out or Dong, PG Dong, tama ba yon? Wala siyang karapatan na i-identify yung nagturo sa kanya? Opo. Mali ka, Dong Padulyon. Every person who is being accused administratively or criminally have the right to face the witnesses against them face to face. Hindi pwede yan. Kupal yung dalawa ni Lacson tsaka ni Padulyon. Ang right to confrontation ho kasi kung yun ho ang iniisip ni Mr. Diskaya will come at the appropriate time. Ay But ka pa! Naggawa ka ng rason. Sa lahat ng pagkakataon, entitled ang sino man na inaakusa na magdepensa. At para fair, tingnan niya kung sinong mukha ng tao na umakusa. for purposes of identification, ang kakailanganin lang po ay yung taong Tingnan mag-identify mo, gumawa ka ng kwento dun sa mo. taong kikilalanin. Thank you, PG Dong. Sige, say your piece. Your Honor, gusto ko po sanang ma-identify po muna yung dalawang nagtuturo sa akin kasi kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park.
Hindi ko pa nga alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker kasi takot po akong bumili sa mga Nagnaniwala ako, nagsasabi na totoo si Curly Discaya dyan. lugar na yun. Ang kaya ko lang bilhin po ng mga lupa sa lugar lang po ng mga Pasig na hindi ganun kamahal ang presyo ng lupa. At saka wala kayo may pakitang ano. May pakitang resibo na bumili nga si Curly Discaya. Hindi ko naman sasabing bumili ka eh. Hindi naman yan sinasabi. Ikaw ang Ano? Bakit ang press release mo noon, Lacson, na may papakita kang testigo na si Curly Discaya ang bumili ng isang mansyon para kay Martin Tambaluslos Romales. Eh ngayon umiba na, sinabi mo na hindi naman ikaw nagsabi na bumili ka? bumili. Anyway, that's it. Ano? Ang sabi, Mr. Chairman, contractor daw. Ikaw daw ang contractor. Yun ang sabi. Hindi sinabing ikaw ang bibili. Isa pa to. Ang sidekick mo talaga si Tito Soto. Ay, nako. Your Honor, hindi po talaga, hindi pa po kami nakakapasok sa Forbes Park Settled na yan. at isang beses. Ano Opo. settled? They- Nagkakusa ka, settled? Pointed to you, they identified you, and you are denying. Period. Ha? Tawa ka ng tawa. Gusto mo lang tulungan si Bibim. Eh yan ha. Ladies and gentlemen, magtatawag na lang ako. Anong masasabi ninyo? Rinaldo Castillo, sino ba dada ng dada makinig ka muna bago ka sumagot. Ano nang sinabi? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Mr. Rinaldo Castillo. Sabi naman isa ni Eduardo Kalasap, ang ingay mo kalbo. So Jen Makasinag, unfair Kalakson. Rodster now, Kanhino, the witness na nakamask. Tangina tarantado. Baka lahat naman testigo laban kay Duterte nakamaskara. Script ni Lacson. Nonoy Lapira, script ni Lacson yan. Good day po, Dr. Toto. Ingat palagi, God bless. You always. Mango. Inilayo na ni Lacson ang usapan sa flood control na punta sa bilihan ng mga bahay. Wala na, matatabunan na ang flood control ng corruption. Joe Piamonte. Parang boses ni Jamagno. Marilyn Bundok. Explorer. Pinaikot lamang tayo kung ano ang mga ginagawa, pinatatagal para mapaghandaan, makagawa ng kwento. Grabe talaga to. Style talaga. Si Mampay. Attorney, kung may witness ka, papunta ka kay BBM, dali mo Senado. Wala na akong tiwala sa Senado. Ed Villasi, tawa na lang siya. Si Rafael Arsiaga, nagbubulungan ng mga Pilipino, parang may naamoy sila sa pagsulpot ng 2 testigong babae sa pagdinig sa hindi malamang dahilan. Mga nakatira lang ang nag-react. Dapat ang boss nila nag-react. Tama, Dapat boss nila pumunta ron. Maya pa habak. Andinagwe ko. Hanggang dyan na lang, magandang umaga po. Ang galing niyo po, attorney, mag-investigate dito sa case na to. Si Jen Makasinag. Sige, Kwak Barcos, Pinky Lacson, the master of circus. Not only master of deceit. Hanggang dyan na lang. Paki-like, paki-share. Please lang po. At saka, paki-imbita sa iba na mag-subscribe na rin kayo. At mag-subscribe po kayo sa aking membership channel. Magsisimula na po ako ng lecture sa law. At kung sino gusto mag-take ng bar exam, makinig na lang po kayo at magbibigay ako ng tips. I will teach you how to easily remember ng mga batas na lalabas. Mamimili ako ng mga batas na sa tingin ko ay lalabas sa bar exams. Okay? Hanggang dyan na lamang po at magandang umaga. At inimbita ko si Joey Lipa, makinig ka.